Good day mga ka-trouble. Dala naman tayo sa ating balitang basketball. Pero bago yan, huwag kalimutang subscribe at hit na rin ang notification bell para maging updated kayo sa ating mga video. Ngayong araw, marami tayong pag-uusapan about sa NBA, about sa Gilas Pilipinas. So, unahin muna natin ang balita about sa NBA. Isang breaking news ayon kay Shams Charania na i-trade na po itong si Damian Lillard after a long time na mga usap-usapan. Nakuha na po siya ng Bucks. Yung po nakuha ng Milwaukee Bucks at kakatambal niya rito ay si Giannis Antetokounmpo at ito si Chris Middleton. Talagang lalakas po dito ang Milwaukee at for sure sila ay magiging again contender ngayon sa Eastern Conference bracket. Sa Blazers naman nakuha nila si Drew Holiday, kasama niya si DeAndre Ayton, Toumani Camara at 2029 first round picks ng Bucks at isa pang Bucks pick swap. So sa Suns naman nakuha nila si Jusuf Nurkic, Nasir Little at Keon Johnson kasama si Grayson Allen ng Milwaukee Bucks. So sa trade na to, panalo po ang lahat ng team, lalo na po ang Milwaukee Bucks dahil nakuha nila ang isang pambihirang point guard at superstar na tatambal kay Giannis Antetokounmpo. Talagang sila magiging contender dito. Samantalang ang Blazers, nakuha nila ang defensive guard at scorer na si Drew Holiday at ang kanilang sentro na si DeAndre Ayton from Phoenix Suns. So lalakas din po ang Blazers at sa mga future picks na makukuha nila. Sa Suns naman, nagkaroon sila ng sentro sa katauhan ni Jusuf Nurkic at mga iba pang players na tulad ni Little at Johnson at kasama ang defensive specialist na si Grayson Allen. So magandang trade po ito sa tatlong teams. Pero bago yan, si Jimmy Butler po ay nagpahayag na nagkaroon daw po ng tampering ayon sa kanyang source. At nilinaw niya na hindi sa kanyang galing ang source. Siya ay tingin ko disappointed sa nangyaring trade kasi matagal na po nililigawan ng Miami Heat itong Portland Trail Blazers, kaya lang wala silang maibigay na magandang package dito, kaya napilitan naman ang Portland Trail Blazers na maipag-trade sa Milwaukee Bucks at Phoenix Suns. So kayo mga katropa naman sabi sa trade na to, panalo ba dito ang Milwaukee Bucks, Phoenix Suns, at itong Portland Trail Blazers? Mag-comment na sa baba at isa-isahin natin yan. At meron pa tayong another balita about sa Gilas Pilipinas. Kanina nga po, nagkaroon na po ng second game ang Gilas Pilipinas kalaban ng Thailand. At sa larong ito, nanalo po ang Gilas Pilipinas sa score na 87-72. After sa first quarter, natambakan tayo ng 10 points sa score na 22-12. At nagising naman ng Gilas sa huling party ng first quarter patungo sa second quarter. At nakalamang pa tayo din po sa larong iyon. Pinangunahan tayo, of course, ng ating naturalized player na ito na si Justin Brownlee pa rin na siya ay kumana ng 22 points. At si CJ Perez naman ay may 16 points at si Junmar Pajardo with 9, Calvin Optano with 8, Thompson with 7, with 9 assists yan si Thompson at 8 rebounds. Talagang almost triple-double kung titignan natin ang kanyang performance. At si Japet Aguilar with 6 points at si Ang Shkwame only 5 points. Newsome with 5, Alas 3, Tolentino 3, Lassiter 3 at si Chris Ross po ay walang nagawa. Samantalang sa Thailand, nag-init po itong si Tyler Lamb with 29 points at itong si Lish, lalo na yung fourth quarter sa kanilang mga 3-point shots with 22 points at si Muang Buan with 6 points, Morgan with 5, Jack Rawan with 4, Klalan with 4 at Clay Narong 2. Ito po hindi inaasahang panalo. Katulad ng itong panalo kasi inaasahan natin blowout win ito. Dahil of course, inaasahan natin na mahina ang Thailand pero nagkamali po ang Gilas Pilipinas dahil nahirapan sila dito lalo na yung first quarter at yung fourth quarter na humabol po. Ito sa Gilas Pilipinas, halos maibaba niya sa 5 points at buti na lang pumasok ang mga tira nila Justin Brownlee. At kaya nakuha natin ang panalong ito at dahil dyan makakalaban natin sa last game natin sa ating bracket itong Jordan. Yan po mga kalaban natin. Talagang malakas po itong Jordan. Titingnan natin kung kakayanin ng Gilas Pilipinas na talunin ito. At kung di po nagkakamali, ito ay magaganap na sa Sabado, September 30. So ito po ay sa ganap ng 5:30 p.m. So asahan po natin na gagawin ng Gilas lahat para mapanalo ito at para diretso na po tayo sa quarterfinals. So hindi na po natin kailangan lumaban pa sa isang tournament na 2 against 3 po sa kabilang bracket. So yan po mga katrobol at sana magtuloy-tuloy na ang panalo ng ating Gilas Pilipinas. Pero bago yan mga katrobol, tinalo po pala ng Jordan. Ito pong Bahrain sa score na 84-60. So 24 points po ang lamang ng Jordan. Kung isipin natin, mas malaki po ang lamang natin dito sa Bahrain with 28 points at sila ay nasa 24 points lamang. So kung susukatin natin, halos tabla lang ito. Kung titingnan natin at sana manalo tayo sa Gilas sa Jordan sa Sabado. Kaya mga katropa, lumasabi sa laro nating Gilas Pilipinas, kakayanan ba natin ng Jordan sa darating na Sabado?
Mag-comment na po sa baba at isa-isahin natin yan. Once again, this is Troubleshoot. I'm out.